Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba paano kung ang isang seaman nagkasakit habang nasa barko? Pero yung kumpanyang mismong kumuha sa kanya, hindi pala naisama dun sa unang reklamo. Mananagot pa rin kaya sila, pati yung opisyal nila? Lalo na kung may, alam mo na, alegasyon na parang itinago raw ng seaman yung dati niyang sakit. Sige, himayin natin itong isang mahalagang kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Ito yung Lodestar International Shipping Inc. and Edgardo Calderon versus Richard T. Kawaling GR number 242725 na lumabas noong June 16, 2021. Silipin natin yung mga detalye, ano ba yung nangyari, at syempre yung final na hatol ng korte. Okay, simulan natin kay Richard T. Kawaling. So, kinuha siya ng Lodestar International Shipping Inc., LSII for short, bilang cook sa barko nilang MV Mangyum. Bago sumampa, dumaan muna siya sa PME, yung medical exam, at ang resulta, fit for sea duty. Oo, standard procedure yan. Pero ilang buwan pa lang ata siya doon, nakaramdam na siya ng pananakit. Pati paninigas sa binti at balikat daw. Ha? Grabe? Tapos? Nung dumaong sila sa Maynila, pinatingnan siya agad sa company-designated physician, si Dr. Tebes. Ang naging diagnosis, acute tenosynovitis o yung tinatawag na trigger finger. Sabi ni Dr. Tebes, kailangan daw ng operasyon. Pero naoperahan ba siya? Hindi, kasi bago pa yung schedule ng operasyon, humingi ng disembarkation si Kawaling. Pinayagan naman siya. Ang kaso lang, hindi na siya bumalik para sa follow-up check-up kay Dr. Tebes. Ah, okay. So, umuwi siya. Anong ginawa niya? Ayun, pagbaba niya, kumonsulta siya sa sarili niyang doktor, si Dr. Reyes. At dito, iba yung naging finding. Sabi ni Dr. Reyes, unfit for sea service na daw si Kawaling. Unfit na? Bakit daw? Dahil daw sa muscular stiffness. Posible raw na dahil ito sa muscular dystrophy, tapos pinalala pa ng mabigat niyang trabaho. So, binigyan siya ni Dr. Reyes ng grade 1 disability assessment. Grade 1? Teka, ano ibig sabihin yan? Permanent total disability na ba yun? Oo, yun ang katumbas nun. Kumbaga, sa assessment ni Dr. Reyes, hindi na talaga siya pwedeng bumalik sa pagbabarko. Dito na ba pumasok yung kontrobersya? Dito nga. Kasi may lumabas na sulat, permado daw ni Kasuwaling. Nakalagay doon parang inaamin niya na hindi niya sinabi yung dati niyang kondisyon, dystonia daw, nung nag-PME siya. Naku, ginamit ba yan ng kumpanya yung sulat na yon? Oo, ginamit ito para makakuha raw siya ng Certificate of Separation. Pero si Kasuwaling, mariin niyang itinanggi. Hindi raw niya perma yun. Ah, may issue pala ng forgery. So nagsampa siya ng kaso. Tama, nagsampa siya para makuha yung Permanent Total Disability Benefits. Ang una niyang kinasuhan yung principal company, yung Lodestar Shipping Company Inc. o LSCI, tapos si Edgardo Calderon, yung head ng personal department ng LSCI. Sandali, LSCI at Calderon lang. Yung LSCI, yung mismong nag-hire sa kanya, hindi kasama? Yung nga hindi kasama sa original na reklamo, yung LSCI. Dito ngayon pumasok yung tanong tungkol sa jurisdiction. Oo nga paano nasama yung LSCI kung wala sila sa reklamo? Magandang tanong. Kasi kahit hindi sila kasama sa papel at walang formal na summons para sa LSCI, kusa silang sumali doon sa mga hearing sa labor arbiter. Talaga? Paano sila sumali? Nag-request sila ng reset ng hearing. Nagbigay pa sila ng special power of attorney kay Calderon para siya na yung kumatawan sa LSCI. At ito pa, nag-file sila ng sarili nilang position paper, humihingi rin sila ng affirmative relief o paborableng decision. Ah, okay. So, parang kusa silang nagpasakop sa kaso? Exactly. Sa batas, ang tawag dyan ay voluntary appearance. Pag ginawa mo yan, parang sinasabi mo na rin na kinikilala mo yung kapangyarihan o jurisdiction ng korte o ahensya sa'yo. Gets ko. So, ano na ang naging desisyon ng labor arbiter? Pinaburan ng LA si Kawaling. Tapos, ideklara niyang solidarily liable. Ibig sabihin, sama-samang may pananagutan yung LSCI, yung LSISI, pati si Calderon. Okay, pero sigurado umapela sila, di ba? Oo naman. Umakyat yan sa NLRC, National Labor Relations Commission. Dito, nabago yung desisyon.
Sabi ng NLRC, tanggalin daw yung liability ng LSCI kasi wala naman daw direct employer-employee relationship kay Kawaling. So LSCI absuelto. Pero LSISI at Calderon. Sila, pinanatili ng NLRC na solidarily liable pa rin. Ano naman ang naging argumento ng LSISI at ni Calderon nung umakyat pa ito? Kasi umabot pa to ng CA at Supreme Court, di ba? Oo, git pa rin ng LLISC. Wala daw jurisdiction sa kanila kasi nga hindi sila nasamon. Tapos sabi nila si Calderon daw, manager lang hindi corporate officer, kaya hindi dapat managot personally. At saka hindi raw dapat applicable yung RA 8042, yung Migrant Workers Act, kasi shipping company daw sila, hindi recruitment agency. Pero ano sabi ng Court of Appeals? Kinatigan ng CA yung NLRC. Sabi ng CA, may jurisdiction nga sa LLISC dahil sa voluntary appearance. At tama lang daw na solidarily liable si Calderon kasama ang LLISC kasi applicable daw ang RA 8042. Kaya ayun, diretso na sa Korte Suprema yung kaso. Tatlong malaking tanong ang sinagot nila. Una, may jurisdiction ba ang LLISC sa LLISC? Pangalawa, solidarily liable ba si Calderon kasama ng LLISC? At pangatlo, entitled ba si Kawaling sa disability benefits kahit may alegasyon ng misrepresentation? At ang pinakaabangan na hatol ng Supreme Court. Pinagtibay nila yung desisyon ng CA. Panalo pa rin si Kawaling. Paano nila inexplain yung bawat issue? Yung jurisdiction muna sa LEC. Kinumpirma ng Korte Suprema, may jurisdiction ng LASI sa LEC dahil sa voluntary appearance nito. Sabi nila, yung active participation mo sa kaso, pagkilala na yun sa jurisdiction. Di na kailangan ng summons. Okay, malinaw yon. Yung issue naman na recruitment agency daw ang LEC at yung liability ni Calderon under RA 10042. Dito, tiningan ng korte yung mga ebidensya. Yung kontrata, yung embarkation order, pati yung POEA certification na nag-authorize sa LEC na mag-deploy ng seaman. Sabi ng korte, based dito, gumaganap nga ang LEC bilang isang recruitment o manning agency. Kaya pala. Officers o partners ng recruitment agency ay may personal at solidary liability kasama ng kumpanya para sa mga claims ng OFW. Kaya si Calderon bilang opisyal, liable kasama ng LEC. Grabe, pati pala opisyal, pwedeng habulin personally. Oo, layunin yan para masigurong may mahahabol yung OFW. Pangatlo, yung tungkol sa benefits ni Kawaling. Oo na, yung benefits niya lalo na may allegation ng misrepresentation. Iginawad pa rin sa kanya yung permanent total disability benefits. Yung sakit niya, tenosynovitis, tinuring na work-related or at least work-aggravated. Doon naman sa issue ng misrepresentation, yung dystonia, pinanigan ng korte si Kawaling. Bakit? Dahil sa pirma. Partly yun kasi kinwestiyon nga yung authenticity ng pirma sa sulat. Pero mas mahalaga, ginamit ng korte yung prinsipyong in dubio pro operario. Kapag may pagdududa, laging pabor sa manggagawa ang interpretasyon. At ang katotohanan, hindi na nga siya nakabalik sa trabaho bilang seaman. Wow, napakaraming mahahalagang punto pala nitong kaso. Ano yung mga key takeaways o aral na pwede nating makuha rito? Sige, summarize natin. May 4 na importanteng doktrina dito. Una, jurisdiction via voluntary appearance. Kahit walang summons, pag sumali ka na sa kaso, hawak ka na ng jurisdiction. Okay, gets. Pangalawa, Solidary liability under RA 8042. Malinaw sa batas, ang manning agency at ang mga opisyal nito sama-samang nananagot sa pera ng OFW. Hindi pwedeng magturan. importante yan para sa mga OFW. Pangatlo, Work-related, work-aggravated illness. Basta yung sakit nakuha o lumala dahil sa trabaho, lalo na kung nasa listahan ng POEA o mapapatunayang konektado sa trabaho, pwedeng basehan ng disability benefits. at yung pang-apat, yung nabanggit mo kanina. Oo, in dubio pro operario.
Kapag alanganin ang ebidensya o interpretasyon ng batas paggawa, dapat laging pabor sa manggagawa ang desisyon. Maraming salamat sa malinaw na paghimay na yan. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, matapos nating talakayin ang kasong Lodestar versus Kawaling, ito ang iiwan naming tanong. Sa palagay mo, sapat na ba ang mga batas at proseso natin ngayon para protektahan ang kalusugan at benepisyo ng mga seafarers? Ito habang binabalanse din yung karapatan ng mga kumpanya laban sa posibleng hindi tapat na deklarasyon ng aplikante. Anong masasabi mo rito? Interesting to, di ba? Mag-iwan ka ng comment sa baba at kung napulutan mo ng aral itong pag-uusap natin, pindutin mo na rin yung favorite button. Para sa mas marami pang ganitong pagsusuri ng mahahalagang kaalaman, siguraduhing nakasubscribe ka na dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pagtalakay.